Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po muli at ang biyaya nawa ng Panginoon ang sumagana sa inyong mga buhay saan man po kayo naroroon ngayon. Ang patuloy nawang pagsagana, hindi lamang ng mga bagay na material, kundi higit sa lahat yung mga bagay na espiritual. Ang patuloy na paglago at pagkaunawa sa kaligtasang ipinagkaloob ng ating Panginoon ay malaking pagpapala. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan po nating Sex in Marriage. Ayan. Huwag po ninyong ipag-aalala at atin pong tatalakayin ang bagay na ito sa pinakamaayos na paraan. Ako po'y naniniwala na maliban sa financial side ng marriage, there is perhaps no other issue in marriage that creates more conflict than the area of sex. Aminin man natin o hindi, maaaring sabihin natin old-fashioned tayo masyado pagdating sa usaping ito, pero isa po ito sa pinakamahalagang aspeto ng buhay pag-aasawa na hindi na pagtutuunan ng pansin, lalo na ng mga mangangaral ng pulpito. Ang ating mga kabataan ay natututunan ang mga bagay na ito sa mga maling avenue, sa mga maling venue. Kaya I think it is more of a responsibility ng mga magulang at ng mga mangangaral na ipaunawa ang biblical principle about sex. So the truth is that many divorces are applied for on the basis of sexual incompatibility. Dumarating po yung panahon na marami naman talagang mga pinagtatalunan, maraming mga bagay na nagiging cause ng conflicts. Ang pinakamataas sa usapin ay ang usapin ng pera. Pero maliban doon, huwag niyong kakalimutan ang usapin ng sex ang nakapagdudulot din ng maraming mga conflict sa buhay mag-asawa. Just what is, kumbaga there is sexual incompatibility and just what is sexual incompatibility means. What is sexual incompatibility? So yun po yung ating sasagutin. Ano po? Does this mean that the couple is having some difficulty with the physical or the mechanical side of sexual relationships? Kapag hindi natutugunan yung pangangailangan ng asawa or may problema physically or kaya na aksidente, hindi na naging capable nung sexual intercourse, ito na po ba yung mga conflict lang about marriage? Kasi ang tawag po doon ay physical or mechanical side of sexual relationship. Well, this is not likely the case. Usually, the problem in the sexual side to marriage has something to do with unfulfilled expectations regarding sex in marriage. A wrong view of sex in marriage or some other non-sexual aspect of the marriage relationship. So, bilang resulta ng maling pananaw tungkol sa pag-aasawa, hindi nagiging satisfaction at hindi nagiging intimate moment ang pagsesex ng mag-asawa. At nagiging cause ito ng battleground or point of controversy pagdating sa kanilang relasyon. So, mga minamahal na mga kapatid, the view about sex or the view on sex in marriage can be shaped by many things. Yung ating pagkaunawa, yung ating pananaw, yung ating edukasyon pagdating sa sex ay galing sa iba't ibang mga avenue. No po? Ito po'y hinubog ng iba't ibang mga dahilan, iba't ibang pinanggalingan. Minsan nga po, ang view of marriage ay adulterated at mali. Halimbawa, minsan, ang ating view about marriage sa natin natutunan, di ba? Una, sa mga magulang, it can be shaped by our parents. Yung sexual knowledge natin can be shaped by culture. Or our childhood relationship or sometimes entertainment, movie, or mga napapanood sa
sa mga social medias. Kaya ngayon masyadong mulat ang mga kabataan kasi nung panahon naman natin, mga dekada 80, hindi, medyo liberated na noon eh. Siguro nung mga panahon 50 years ago. Nung 50 years ago, konti lang ang alam ng mga tao tungkol doon. Alam niyo po, yun nga nanay ko, ang paniniwala niya raw nung araw, pag nahalikan siya, mabubuntis na siya eh. Masyado pong kulang, masyado pong primitive yung views about sex. At most of the time, ang paniniwala noon sa pakikipagtalik ay for procreation lang. Ang layunin ng pagtatalik ay para lang magkaanak. Hindi na dun sa layunin ito ay maging enjoyable, intimate moment ng mag-asawa. Kaya yung view natin ng sex galing sa iba't ibang mga pinanggalingan. We want our view to be shaped by God and His Word in this area of our married life. Kaya ngayon ang sisilipin natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos at ano sinasabi ng Biblia when it comes to sex? So, tayo po'y nag-aaral at nasa series po tayo ng marital relationship. Kaya po, darating na tayo doon sa lundo. Paano ba natin ginagawa ang sex? Ba't ba tayo nagtatalik? Ano ba ang layunin nito? At tanong, marumi ba ito? Ano ba ang pwedeng pananaw tungkol dito? What is the Christian view of sex? Yun po yung ating titingnan. Ano po? Kasi baka sasabihin siguro ng mga may edad na nanonood sa akin, naku pastor, huli na kami para dyan. No? Mga kapatid, hindi naman huli. Ano po? Importante, hindi man natin magawa na ang mga bagay na ito, ay at least matutunan natin. At least alam natin kung ano ang biblical principle. Kasi pwede pa nating ma-share ito sa iba, lalo na sa mga kabataan natin ngayon, na maaaring namamali ng pananaw sa usapin ng sexuality. So what is the Christian view of sex? As with all other areas of life, tayo mga Kristiyano, dapat nating tanggapin na laging may view ang Diyos sa isang bagay. May view ang Diyos tungkol sa pagnenegosyo. Tama? May view ang Diyos tungkol sa papaano gagawin ang ministeryo at paglilingkod. May view ang Diyos paano sumamba. May view ang Diyos paano maghanap buhay. May view ang Diyos paano tayo magpapalaki ng mga anak. Lalo na po kung papaano tayo gagawa ng bata. Mayroon pong view ang Diyos doon. So, meron pong tinatawag na biblical view of sex. Kasi aminin man natin o hindi, Diyos ang may bigay ng bagay na yan. So, we may not be open to the Christian view of sex because we think of God as prudish when it comes to sex. Ano ibig sabihin nun? Yung bang tipong akala natin, pagdating sa sex, hindi ito pinag-uusapan dapat. Dapat ito'y tabu pagdating sa usapin ng simbahan. Pero ang tanong, sinong tatalakay nito? Si Vicky Bello o si Boy Abunda o si OG Diaz o yung mga nasa social media? Saan nyo gustong matutunan nito? So if you still feel that way after reading the Song of Solomon, come back to me and say, na pastor, tama pala. May sinasabi pala ang Bible tungkol sa sex. Opo, yung Song of Solomon, yung Salmo, yung sulat ni Solomon, isang buong aklat halos yon ng pagpapakita kung papaano ang lalaking mamahalin ng kanyang asawang babae and vice versa. It speaks a lot about sexual relationship of a man and a woman under the covenant of marriage. So ano dapat nating makita? What is the Christian view of marriage, of sex? Number one, we must recognize that sex was God's idea. So yung sexual urge, katulad ng any other urge na meron tayo, Diyos ang nagbigay niyan. Amen? Yung gana kumain, yung gustong matulog, yung gustong magpahinga, no? Yung gustong mag-relax, yung mga desire na yon sa buhay natin. Kasama ang sexual desire, bigay yon ng Diyos.
Alam niyo po ba mga kapatid na God could have designed man in any way He so desired. Ang Diyos ang may gawa, kaya tayo ginawa ng Diyos na magkakaiba. Ginawa tayong magkakaiba. May babae, may lalaki, pero merong isang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na kung saan mahalaga na ating matutunan. At iyon ay ang sexual desire. God created men and women as sexual beings. His plan involves man's ability to be fruitful and to multiply. So the sexual relationship was created by God for good and not evil. Take note, kung sumasama man ang pananaw ng mga tao sa sex, hindi ito problema ng Diyos. Hindi ito kasalanan ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang sexual urge at ang urge na ito'y inilagay sa tao para sa mabuti at hindi para sa masama. Amen, mga kapatid? So, ginawa ito ng Diyos para sa kanyang kabutihan. God made it to be a pleasurable experience to ensure that man and a woman would actually participate in the sexual side of their relationship. Mahalagang aspeto ito sa buhay pagsasama at intimacy ng mag-asawa. In fact, opo, bagamat ang marriage bond ang tinatawag na pagiging isa ng babae at lalaki sa espiritual, yun namang sexual union ang pagiging isa ng babae at lalaki physically. Kailan ba kayo magiging isa? E di pag nagduktong, kailan yon? Holding hands, magkaisa na kayo. Tama? Pag magkahawa kayo ng kamay, isa na yun magkaduktong na. Pero mga kapatid, hindi pa yan sa dugo at dugo. Hindi ka makakahawa ng sexually transmitted disease kapag magka-holding hands lang. Nabubuo kayo magkadikit pati ang dugo sa sexual union. Kaya dun sa sex nakakahawa ng sakit kasi yung transfusion ng liquid, ng fluid ay nangyayari. Dun kayo magkaduktong. Well, medyo siguro nagiging ano tawag doon? Nagiging scientific yung ating pagpapaliwanag, pero yun ang totoo. Ano po? So, we must recognize that sex was God's idea. Letter B. The God intended benefits of sex, take note, can only be experienced as we use it in harmony with His purpose. Yun pong intensyon at benepisyo, yung sarap ng pakikipagtalik dapat ay na-experience lamang sa ilalim ng layunin ng Diyos para dito. Kapag ito'y lumampas doon sa boundary ng purpose ng Diyos, ang sex, like any other pleasurable urge or desire, can be sinful. Amen? Ang pagkain, masama ho ba pagkain? Hindi. Pleasurable thing na binigayan ng Diyos. Pero pwedeng lumampas at pwedeng humantong sa kasibaan, katakawan. Ang tawag doon ay kasalanang gluttony. Ang sex, ganun din. It is an urge. It is a desire given by God. May benepisyo, pero in harmony dapat with His purpose. Pag lumampas ka doon sa purpose ng Diyos, lalabas ito na kasalanan. Sexual sin ang tawag doon. So, paano ito magiging kalugod-lugod sa Diyos at paano ito dapat in harmony with His purpose? Dapat ito ay under the bond of marriage. Marriage is the only context that God sanctioned for sexual expression. Under the umbrella of marriage, under the bond of marriage, gawin nyo itong mag-asawa. Bahala kayo kung paano nyo ito gagawin. As long as ginagawa nyo ito para sa pagpapadama ng pag-ibig at ayon sa purpose ng Diyos in the bond and under the bond of marriage,
wala itong kasalanan. Wala itong pagkakasala. Nakuha niyo po mga kapatid? Pero subukan mong lumampas doon sa boundary nito. Kahit anong paliwanag ang gawin mo. Pangangalo niya ang tawag doon, sexual immorality ang tawag doon. In fact, it is the sexual aspect of marriage that separates it from all other types of human relationships. Marami tayong human relationships eh. May relationship tayo sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa kaibigan. May relationship tayo sa kapitbahay, sa kasamahan sa trabaho. Marami po tayong human relationships, pero walang pakikipagtalik na dapat maganap kung hindi mo asawa. Doon lang sa asawa. That is the Christian view of marriage. We must recognize that sex was God's idea. B, the God-intended benefits of sex can only be experienced as we use it in harmony with His purpose. C, the worldly abuse of sex should not be allowed to destroy our confidence in its positive value. Kaya minsan ayaw pag-usapan ng sex kasi nga napakabastos ng pananaw ng mundo tungkol sa sex. Ngayon sa social media, makikita nyo kung papaano na ibenta ang sex na para bang content na lang. Ngayon ang Facebook, pinagkakakitaan, pero ang pinakamalakas humatak ng views ay ang mga nagpapakita ng kung ano-anong parte ng katawan. Naging kalakalan ng sex. Sa bagay, nung pa naman, isa sa pinakamalakas at pinakamadaling ibenta ay ang usapin ng sex. Mga pelikulang walang sex, hindi napapanood. Ngayon, kung ano yung merong lantad na katawan ng babae o ng lalaki, yun ang pinapasok. Pero, kamakailan ipinalabas yung Hello Love Again. 1 billion daw ang inabot ng kita. Wala naman hong masyadong sex doon. No, maliban doon sa saan ba? Yung si Alden at si Catherine Bernardo ay merong bed scene nang sabi 5 minutes pa. Napanood po kasi namin pamilya, kami mag-anak. Nakuha niyo po? Pero ngayon ang ibinebenta, more than that. Nung araw, naaalala ko nung bata pa kami, kapag meron pong ikinasal, halimbawa, yung mga action movie, di ba, si Fernando Poe Jr., ikinasal, halimbawa, doon sa kanyang partner, makikita nyo po, pagkagaling sa simbahan, maghahagis lang po yun ng bigas o ng bulaklak, pagpasok po sa kwarto, sasara ng pinto, tapos nakalagay, just married, do not disturb. O kaya naman, sasakay sa kotse, habang tumatakbo, makikita mo doon sa likod ng kotse, just married, may hila-hilang mga lata na may mga tali na para pang, ewan ko bakit may ganon. Alam mo na kinasal yon, pero hindi na ipakikita ang honeymoon. Ngayon, kakaiba Nauna mo nang ipinakikita yung ginagawa, yung honeymoon, yung sexual action, bago ngayon ipapakitang ikinasal. Nakuha niyo mga kapatid? Dapat itong mga worldly abuse of sex, hindi naman tinatanggal, hindi winawasak ang ating kumpiyansa na ang sex dahil idea ito ng Diyos, hindi ito marumi. Amen? Maaring marumi na ito sa paraan na ginagawa ng mundo, pero originally, hindi po ito ginawa ng Diyos para sa karumihan. In opposing the negatives of the world's view of sex, many Christians have gone to the other extreme and they ignored the positive view and God's view of sex. So this has produced what? An unhealthy negative attitude towards sex. Christians should be as much for the right use of sex as they are opposed to the abuse of sex. Amen?
Letter D, the sexual relationship in marriage should be seen as sacred. Dapat makita natin na yung sexual relationship ng buhay pag-aasawa ay isang sagradong bagay. The sexual side of marriage is sacred. It is sacred because, una, it is to be a reflection of the ultimate union of Christ and the church. Dapat tingnan natin yon sa ganong aspeto. Si Christ ang groom, ang church ang bride. Kaya dapat yung human relationship bilang husband and the wife, the groom and the bride, ay titingin sa aspeto katulad ng pakikipagrelasyon ni Kristo sa iglesia. Dapat may kabanalan at dapat sagrado. Kayo na po ang bumasa ng mga talatang nakalagay sa ating screen. Pangalawa, it represents the total intimacy of the marriage relationship. Dapat tingnan natin ang marriage bond at ang sexual relationship ng mag-asawa bilang sacred kasi nire-represent nito yung total intimacy ng mag-asawa. Yung intimacy na hindi pwedeng ikumpara sa iba pang mga relasyon. Hindi mo pwedeng ikumpara ang relasyon yung sexual na mag-asawa sa relasyon yung magkapatid, sa relasyon yung mag-ina, sa relasyon ninyong mag-ama. It is incomparable kasi merong sexual union sa mag-asawa at ito ang pinakamalapit na relasyon. Kaya nga mga kapatid, di ba sabi ng Bible, iiwanan talaga ng lalaki yung kanyang bahay, yung nanay niya, yung tatay niya, yung mga kapatid niya. At sasama siya sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. In essence, sa pagiging isa nila physically and spiritually, o spiritually yung marriage bond, physically yung sexual union. Yun po yun. At pangatlo, it is the means by which new lives are brought into existence. Hindi kayo pwedeng gumawa ng bata, kayong mag-ina, kayong magkapatid. Tanging kayong mag-asawa lang ang pwedeng lumikha ng bagong buhay sa pamamagitan ng sexual union. Amen? Bakit? Yun nga hong malapit na magkamag-anak kapag nagtalik nagiging nai-inbreed. Biologically, scientifically, medically, hindi pwedeng magtalik ang magkapatid. Lalabas ang abnormality sa isisilang na sanggol. Nakuha niyo po? Sa hayop nga, hindi pwede yun Yung magkapatid na kambing, kapag nagtalik ang lalabas, mga abnormal na kambing. Inbreeding ang tawag doon. Kaya ang Diyos dinisenyo talaga ang tao sa malinaw na mga prinsipyong ito. Kaya yung marriage bond, sagrado yon. Sexual relationship in marriage should be seen also as something as sacred. Amen? Now, letter E. Anong biblical principle pa? The sexual relationship in marriage should be a method of sharing with, communing with, and selfless giving of oneself to the other. Tandaan po ninyo, ang pakikipagtalik sa asawa ay paglilingkod sa asawa. Anong ibig sabihin? Hindi ka makikipagtalik para makaisa. Hindi ka lang makikipagtalik para ikaw lang ang masiyahan. Ganun din sa ano tawag doon? Di ba ganun ang paglilingkod? Ikaw ay naglilingkod para doon sa pinaglilingkuran. Hindi mo pinaglilingkuran ang iyong sarili kung hindi iyong pinaglilingkuran mo. So in essence, nakikipagtali ka para sa kaligayahan ng iyong asawa. Hindi lang nung iyo. Yung sexual relationship should be method of sharing, communing, selfless giving. Kaya minsan kahit ayaw mo, gagawin mo. Bakit? Kasi gusto mong paglingkuran yung asawa mo.
Take note mga kapatid, hindi lahat ng nagsalo kaming mag-asawa sa pagkain ay gusto ko yung kinakain ko. Pero kakain ako kasi kailangan kong kumain ng kasabay siya dahil alam kong nasisiyahan siyang kumain pagkasalo niya ako. Sa pag-asawa, ganun din. There will be a time na hindi mo feel na makipagtalik, pero ibibigay mo ang pakikipagtalik bilang paraan mo ng pakikipag-commune, paraan mo ng pagbibigay, paraan mo ng paglilingkod. Na-imagine mo ba na ang sex pala'y service? Ako alam na alam ko yan kasi ang aking love language, act of service. At dahil ako po'y mahilig maglingkod, hindi lang sa aspeto ng paggawaing bahay, hindi lang sa aspeto ng pagluluto, kundi sa maraming aspeto ng paglilingkod sa buhay ng aking pamilya. Kaya sa akin, ang sexual union naming mag-asawa ay paraan din ng aking paglilingkod sa kanya. Anong sabi ng unang Korinto? 7:1-5. Now about the question you ask in your letter, yes, it is good to live a celibate life. Sabi ni Pablo tungkol sa itinatanong nyo, oo, mas mainam sa lalaki ang huwag humipo ng babae. Mas mainam ang huwag na mag-asawa. But because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife. Napakaganda, napaka-practical na sinasabi ni Pablo rito eh. Okay lang naman na wag nang mag-asawa, okay din ang wala kayong asawa, pero dahil sa mundong ito, na sobrang dami ng sexual immorality, sabi, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. Mga kapatid, don't get me wrong, yung walang asawa, no? Yung mga walang asawa, hindi ko po sinasabing dapat pilitin ninyong magkaasawa. Hindi. Kasi minsan, kapag nag-asawa kayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sa halip na langit at patikim ng langit dito sa lupa, impyerno ang mapapasukan ninyo kapag hindi plano ng Diyos. Pero sinasabi ni Apostol Pablo rito, sa dami ng gulo, sa dami ng tukso, mainam yung meron kang katalik. At yung dapat katalik mo, asawa mo. The husband should not deprive his wife. Take note. The husband, so lalaki ang inuutusan dito do not deprive your wife of sexual intimacy. Utos to ni Pablo, ayon sa salita ng Diyos. Kaya hindi po ako pabor sa nag-a-abroad. Either yung lalaki o yung babae, aalis, may kontratang 2-3 taon. Imagine ninyo, 3 years ng buhay ninyong mag-asawa na dapat hindi nade-deprive sa sexual union. Kasi ang sabi dyan ni Pablo, it is her right as a married woman. O ganun din naman yung babae, nor should the wife deprive her husband. Naisip niyo po ba yon? Bakit ganon? Wag daw i-deprive kasi pangangailangan to Pag pinabayaan nyo ito, babae o lalaki man, pag pinabayaan nyo ang pangangailangan ito, maniwala kayo o hindi, hahanapin to sa iba. Kaya ano nangyayari doon sa mga nag-a-abroad? Ano nangyayari doon sa mga nangingibang bansa? 2-3 taon. Meron nga akong kilala, 10 taon Imagine nyo, 10 taon, ang daming lumipas na panahon, pag nagkita kayo uli, estranghero na kayo sa isa't isa. Nasayang yung kabataan, nasayang yung freshness, nasayang yung mga moment na yon. Biblical yan mga kapatid. Bible lang nagsasalita dyan. The wife gives authority over her body to her husband, and the husband also gives authority over his body to his wife. Ano ibig sabihin yan? Yung katawan mo, babae, hindi na sa'yo, paggagamit mo yan sa asawa mo. Vice versa. Ikaw naman lalaki, yung katawan mo hindi na iyo, ipagagamit mo yan sa iyong asawa, sa usapin lang po ito ng sex. Ibig sabihin, kung anong gusto mo gawin mo, vice versa. I-enjoy mo kung ano gusto mo.
Halimbawa, isang pagkaing nasa harapan yan. Kung papaano mo gustong simutin, simutin mo. Kung papaano mo gustong kainin, kainin mo. Ganun po yung paglalarawan dyan. Huwag po kayong masyadong, sabi, sobra naman pastor, napakadetalyado naman. Bible lang may sabi niyan eh. Do not deprive each other of sexual relations. Verse 5. The only exception, may exception naman eh. The only exception to this rule would be the agreement of both husband and wife to refrain from sexual intimacy for a limited time, so they can give themselves more completely to prayer. Kailan lang daw ang exception? Para kayo ay huwag magtalik sa panahon na naglalaan kayo ng panahon sa pagsamba, pananalangin sa Diyos. Ngayong pag natapos na yung pananalangin, afterward, ano sabi? They should come together again so that Satan won't be able to tempt them because of their lack of self-control. Naiintindihan niyo mga kapatid? Ang linaw niyan. So the sexual relationship in marriage should be a method of sharing. Huwag mong ipagkakait. Yes, may mga pagkakataon, mamaya matatalakay naman natin yan. Pero ang sabi ng Bible, yung dapat tatanggi ka lang kung kayo magdadasal. Sabi ng Bible, di ba? So ano pa? Letter F. Letter F, the sexual relationship in marriage should be seen as a private matter. So, ibig ba sabihin yung private matter, hindi dapat pinag-uusapan, katulad ngayon? Hindi! Yung pagtuturo, dapat ginagawa, yung sexual act, yun ang private dapat. Not because it is evil, but because it is holy. Banal ito eh. Kaya huwag mo ikukwento yung ginagawa ninyo sa kumari mo. Huwag mo ikukwento sa kumpari mo yung ginagawa ninyong mag-asawa. Do not be, ano tawag doon? Minsan, sa mga inuman, sa mga yabangan ng mag-asawa, sa yabangan ng mga magkukumpare, minsan naririnig mo, pati yung usapin ng kama, na ikukwento pa eh. So yung sexual relationship ng mag-asawa should be seen as private matter. Hindi na yan ipinagyayabang. Minsan yung nakailang round, pinagyayabang pa. Nakakailan ka pa ba? Naku, nakaka-4 pa ako. 4, 1 taon. No? Mga ganun. It is not because it is evil, but because it is holy. Second, not because it is so shameful. Hindi natin dapat ikwento kasi nakakahiya. Hindi. Kasi nga banal ito eh. Tapos, but because it is meant to be the highest expression of intimacy. Nakuha niyo po? Kaya dapat private matter ito. Nakakalungkot ngayon, ibinebenta pa sa mga social media, ibinivideo pa, kaya ang daming video scandal na naglilitawan, mga kapatid. Bakit? Kasi yung ginagawa nyo mag-asawa, i-video nyo pa. Tapos nasira yung cellphone mo, ipapagawa mo ngayon. O yung magpapagawa, ano gagawin? Isesave muna yung mga data doon. Saka gagawin yung cellphone mo. Pagkatapos, saka ibabalik sa cellphone mo yung mga datang in-extract. Ang problema, buburahin ba nila yung data na yan? Hindi. Nasa sarili nilang hard drive yon. Pwede nilang panoorin kung ano yung dating laman ng phone mo. Kaya lahat ng mga sexual viral videos, doon dahilan. Yun ang dahilan. Nakuha niyo po mga kapatid. Sino nagpakalat? Yung pinagpagawaan mo ng gadget mo, computer, cellphone, laptop, iPad. Kasi doon nakasave yung mga sex, ano po, yung sexual moment ninyong mag-asawa o nung kanino pa man. Letter G, God's view of the sexual relationship is summarized in the book of Hebrew. Ano sabi ng Hebrews 13:4? Marriage is honorable among all.
No, take note. Kung merong relationship ang mag-asawa at marami namang urges, desire, at maraming mga activities ang sexual, ang marital union, like paglalaba, paglilinis ng bahay, pagkain ng sabay, di ba? Yun ay mga intimate moment din yun eh. Mga activities ng mag-asawa. Pero ang pinaka-honorable sa lahat ng activities na yon ay ang sexual union. Marriage is honorable among all. Among other things na ginagawa ng mag-asawa, yung sexual union ang pinaka-honorable. The bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Sa ibang translation, sabi, marriage should be honored by all and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all sexually immoral. Yan ang sabi ng NIV, Hebrews 13:4. Yun namang CEV, ang sabi, have respect for marriage, always be faithful to your partner, because God will punish anyone who is immoral or unfaithful in marriage. Sa New Living Translation, give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage, because God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery. Merong 4 na bagay na itinuturo ang Hebrews 13:4. Ano yan? No? Hebrews 13:4 teaches 1, marriage is honorable. It is to be esteemed and revered as the highest form of human relationship. 2, the married bed is not to be defiled. It is to be a special place of delight, a special place of refreshment, comfort, strength, communion, and nurture. It is defiled through adultery or unfaithfulness. Niyuyurakan, dinudumihan ito ng pangangalo niya at kawalan ng katapatan. Ang malinis na higaan na mag-asawa, ang malinis na pagsasalo sa pagtatalik, ay pinarurumi ng pangangalo niya. Ang place kung saan dapat ay lugar ng refreshment, comfort, strength, communion, and nurture, ay wag na wag ninyong sasansalain o lalabagin o kaya'y pagtataksilan. Yun ang turo na makikita natin sa Hebrews 13:4. Pangatlo, sex outside of marriage constitute a sinful use of sex. It is possible to abuse and misuse this God-given joy of sex. The marriage bed must be kept undefiled, meaning guarded, preserved from all unfaithfulness and exploitation. Pang-4 at panghuli, God does not treat adultery lightly. It is such an important issue that God will not allow misuse to go unchecked. Amen? Kaya mahalaga to eh. Importante na kayong mag-asawa nagkakaunawaan. Walang makakasingit. Tandaan po ninyo, kapag itong sexual union yung mag-asawa ay healthy, kapag ang sexual intimacy ninyong mag-asawa ay laging enjoyable at masaya, walang sisingit dyan. Kahit na may magtutuwad, yun po yung laging sinaririnig eh, kahit may magtutuwad dyan, kapag healthy ang relasyon nyo mag-asawa, hindi na yan masisingitan. Lalo na nga po para sa mga babae. Yung mga babae na po, sabihin na natin, meron talagang mga makakate. Meron talagang gano'n na parang parang higad. Parang higad, no? Pero naniniwala po ako, yung higad na yan, kapag nakakuha ng lalaking higad, okay lang maging makate sa yung sariling asawa. Exploit nyo yan. Express mo yan. Pero ang problema, pag hindi nga naging masaya yung relationship ng mga mag-asawa,
Ang mangyari, hahanapin sa iba. Doon na ngayon papasok yung usapin ng pangangalo niya. And take note, God does not treat adultery lightly. Now, punta tayo ngayon doon sa wrong concept. What are some wrong concept of sex? Mga kapatid, tingin ko hindi ko to matatapos eh. Ito po. Pwede ba na ituloy natin to bukas? Nakakadalawang punto pa lang ako. Ito po yung 8 punto eh. 8 points po ito. Pero ngayon, ito yung sasagutin natin. What are some wrong concepts of sex? A. Sex is dirty and evil. Wrong concept to. Tandaan po niyo. This statement ignores the fact that sex was created by God. Yung pong sex, ginawa ng Diyos bago pa magkasala tao. Alam niyo po ba yon? Hindi naman po pagtatalik ang naging resulta ng fall. In fact, Genesis 2, chapter 2, verse 3. Bago pa magkasala ang tao, sinabi na ng Diyos sa tao na humayo kayo't magpakarami. Nakuha niyo po? Hindi naman po inyutos yun after the fall eh. Nung ibigay na ng Diyos kay Adan ang kanyang asawa, sinabi na ito'y buto ng iyong buto, laman ng iyong laman. At humayo kayo't be productive, magpakarami. Paano dadami? Sa Jack and Poy? Hindi, di po ba? So sex is not evil. Wrong conception kapag sinabing sex is dirty. Kaya yung mga pare na hindi nag-aasawa, meron silang tinatawag na vows of celibacy. Kasi ang paniniwala nila, kinasal sila kay Christ, at dahil kinasal sila kay Kristo, hindi na sila pwedeng ikasal kahit kanino. Yun po ay unbiblical concept of marriage. Hindi ikaw father, ang ikakasal kay Christ personally. Hindi po mga pari lang ang bride ni Christ. Ang bride ni Christ is the church, the born-again believers, yung mga pinili, yung mga na-born again, yung mga ginawa ng Diyos na iligtas, doon siya ikakasal. Itong mga pari na ito, kung ano-ano mga pinagtuturo. Kunwari, ikakasal kay Kristo, pero on the side naman, gumagawa ng mga anak. Ano tawag doon sa mga anak ng pare? Anak ng pare. Ang dami po niyan. Ang dami po niyan. Panahon pa ng Kastila, ang daming mga naging anak ng pare. Na mga nakatago, anak ng obispo ng simbahan. Alam niyo yung mga kontrobersya, si Pangulong Duterte nga, galit na galit sa mga pare dahil dyan eh. Dahil sa Davao, ang dami-daming ganyan. Bakit? Kasi they have a wrong concept of sex. Bago pa nagkasala tao, ibinigay na ng Diyos ang sex, hindi ito marumi. It is clean and holy in the sight of God when it is kept free from sin and lust. Amen? Pangalawa, wrong concept of sex is shameful. This is contrary to the fact that God created sex to be beautiful and meaningful. Again, before sin entered, si Adam and Eve both naked. Hindi sila nahihiya. Kailan sila napahiya? Genesis 2:24-25. They were both naked and are not ashamed. Pero nung pumasok na ang kasalanan, doon sila nagtago sa Diyos, doon sila napahiya. So it is not the sex but the entrance of sin that makes sex shameful. Ano pa yung wrong concepts ng sex? Letter C, sex is carnal. Tama. Kapag sinabing sex, makalaman. Pero take note, the members of our body who is carnal can be instrument of righteousness and can be instrument of unrighteousness.
Like any other part of the body. Ang mata nga natin ano sabi? Kapag ang ating mata ay nagkakasala, sabi, dukitin mo Mabuti pang pumunta sa impyerno ng bulag kesa sa, diba? Nakuha niyo po, ano ibig sabihin nito? Ano mang parte ng katawan, kamay, mata, ilong, tenga, isipan, pwede itong maging marumi. Pwede itong maging, ano tawag doon, instrument of unrighteousness. Romans 6:12-19, basahin ninyo. Tandaan po ninyo, our sexual life can be lived according to the flesh or according to the spirit. Tayo sa physical ay pwedeng mamuhay sa laman. Kaya nga yung iba, ang tawag natin, naku, makalaman. Or pwede rin namang mabuhay sa espiritu. Yung sexual intimacy ng mag-asawa, though it is carnal, can be used, take note, it can be used in a manner that is pleasing to God. If it is lived according to the flesh, it will be compulsive. It will be self-centered. It will be exploitative. Kaya yung iba na-exploit. Kasi nga, ipinamumuhay ayon sa flesh. But if it is lived according to the Spirit, it will be controlled. It will be fulfilling. It will be mutually edifying. Tama? Kapag ang sexual union ay control under the band of marriage and in the band of the Spirit of God, it will be fulfilling and mutually edifying. Kaya, wrong concept yan. Sasabing sex is dirty and evil, sex is shameful, sex is carnal. Yung letter D, sex is only for the purpose of reproduction. Mali din yan. Yes, idinisenyo po ang pagtatalik para makabuo ng bata. Pero hindi bawat talik bata. Nakuha niyo po mga kapatid. Isa yun sa purpose, pero hindi yun ang purpose. Hindi lang yun. No? If design indicates purpose, then the Lord intended intercourse to be an experience of supreme pleasure. Yes, the Bible supports the view that sex is to be enjoyed. Kaya nga ginawa ito ng Diyos na masaya Ginawa ng Diyos ito na masarap. Ginawa ito ng Diyos na hanapin ninyo sa isa't isa para maging enjoyable ang pagsasama nyo mag-asawa. Nakuha nyo mga kapatid. Kaya yung pagtatalik, hindi dapat yan oras ng sakitan, hindi oras ng bastusan, hindi oras ng hindi nyo ma-enjoy. Kapag nagsesex kayo, doon kayo naglilista ng mga utang, doon kayo nagtutuusan ng nagastos. Hindi. Kaya, the entire Song of Solomon, basahin niyo po yun. Songs of Solomon, chapter 2, verse 3, chapter 7, verse 7. Mababasa niyo yung word na delight. It illustrates the sexual union of husband and wife. Amen? Nakikinig pa ba kayo mga kapatid? Are you still okay? Letter E. Sex is a drive equally to hunger and thirst. Well, hindi yan totoo. Misconception yan. Wrong concept of sex. Sabi nila, yan daw sexual desire, katulad din yan ng pagkain. Equal yan sa, pagkain at pag-inom. Misconception yan. Though yung sexual desire is really strong, and it is a strong drive, but it is not to be compared for the need for food. Bakit? Kasi yung need for food, vital yan Alam niyo po ba na pwede ka lang mabuhay ng mahigit 40 days nang hindi kumakain? Tama? Pag ang tao nawalan ng gana sa pagkain, papatay na yun
Yun po yung katotohanan. Ngayon, pagdating sa tubig, 3 days ka lang na hindi umiinom, patay ka. So, ibig sabihin, hindi dapat ikumpara yung sex sa pagkain at sa pag-inom. Kasi yung pagkain at pag-inom ng food at tubig vital for your existence. Pero yung sex, mga kapatid, tandaan ninyo, may mga taong hindi pinayagan, pinahintulutan ng Diyos na makipagtalik. Meron pong mga gift of celibacy. Sila yung mga hindi nakapag-asawa o hindi binigyan ng pag-aasawa. Ibig sabihin, patay na rin sila pag walang sex? Hindi. Kaya hindi pwedeng ikumpara yung sex sa pagkain at pag-inom. No? Because without food, we die. With or without sexual expression, we can live a fulfilled life. Si Apostol Pablo, wala naman siyang asawa eh. So the Bible says that it is better to marry than to be burned, than to burn. Paul made it clear that you can remain single and fulfill your destiny. 1 Corinthians 7:1, 1 Corinthians 7:9. Ano sabi niya? I wish everyone could get along without marrying just as I do. So, ibig sabihin siya, wala siyang asawa. But we are not all the same, sabi ni Pablo. God gives some the gift of marriage, and to others, He gives the gift of singleness or celibacy. Now, I say to those who are not married and to widows, it is better to stay unmarried just as I am. But, ito yung conjunction eh. If they cannot control themselves, they should go ahead and marry. It is better to marry than to burn with lust. Eh minsan yung mga namamatayan ng asawa, yung nagbabalo, no, madalas binibiro ko. Sabi ko, mag-asawa kayo. Bakit? Kasi ang payo ko, baka hindi kayo makatiis, magkakasala lang kayo. Kaya it is better to marry than to burn with lust. Si Pablo may sabi nun. Ano po? Yan ay wrong concepts of sex. Sex is dirty and evil. Sex is shameful. Sex is carnal. Sex is for reproduction. Only, sex is a drive equal to hunger and thirst. And letter F. And the last, all physical affection is sexual. That is also a wrong concept. Hindi yan totoo. The physical expression of affection ay pinagsasaluhan din ng pamilya at ng family members. Yung tatay may affection sa kanyang anak. Anak na babae, anak na lalaki. Yung nanay may affection din sa kanyang anak na lalaki. May affection din sa kanyang kapatid na lalaki. No? So, ito po'y merong affection. May damdamin din. Pero wala silang sexual union. Kaya hindi lahat ng affection ay sexual. Mababasa po natin yan sa 1 Kings 19:20, Romans 16:16, 1 Corinthians 16:20, 2 Corinthians 13:12, 1 Thessalonians 5:26, 1 Peter 5:14. Balikan nyo na lang yan, yung mga talatang yan. Tandaan, if a couple at some point loses the ability to function sexually, take note, it does not negate the marriage. Halimbawa, talagang hindi na maka-function because of sickness. No, nung araw, hindi ako naniniwala na nababawasan yung sexual urge eh. Pero pag diabetic ka na pala, dami mo ng gamot na iniinom, yung mga sa sugar, sa hypertension, dumarating pala talaga, humihina na rin yung iyong katawan. Pero hindi nangangahulugan, humina na ang iyong sexual desire, sexual drive, dapat humina na rin ang relasyon
ng mag-asawa. Hindi po dapat. Amen? Alam niyo, gusto ko po kong talakayin, pero para ho mabigyan natin ng mas malalim na pagpapaliwanag, hahatiin natin ito. Bukas po, what place does sex have in life? Tutuloy po natin yung part 2 nito bukas dito po sa Tinig ng Pag-asa. Amen? Ito po ang inyong lingkod. Thank you for coming, or thank you for joining, at magkita-kita po ulit tayo bukas. God bless mga kapatid.